Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras gunyan, 16 minutos makalis na po, an alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indo Gabus. Aldaw po kitang unyan kada Lunes asin na pizza dus na po kanda bulan kanda Hunyo 2025. Kay baran niya to dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Sir Pastor Serge Marmul, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning. Marhay na aga po sa tuyong mga parantabay. Yaon po kamo nagantabay sa laog ka na programa nga papitik-pitik lang. Duman po sa mga kababayan ta, pwede ka mong magpaabot kan sa ito pong mga reaksyon, mga komentaryo, asin man greetings, sharing man sumbong dyan po sa indong mga lugar. Ipadara lang po yan sa Satuya. Pilipinas, marhay na aga. Bicolandia, good morning. And sa probinsya kan Camarines Sur, paborito kong probinsya pinakamagayon sa Bicol Region, asin ikatulo sa pinakamayaman na probinsya sa intirong Pilipinas. Sa liderato po yan kan mga Villapuerte. Good morning sa Indo Gabos. Bago po kita magpaabot kan sa tuya pong trabaho ngunyan, uya po gunan sa tuya pong daily bread. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Kolosas 1:13 hanggang 14. Amen. So yan po ang sa tuyong deliberate ngunya na pagkaaga. Duman po sa mga kababayan ta, marhay na aga po, kuya na ngunyan, Hunyo na mga tugang. Bulan na po kan June, asin siyempre pag bulan kan June, yauna anda sa tuya pong mga kababayan sa pagpreparar si mga magurang mapadapit po sa pagpuon kan karalasihan. Balik na kaya ngunyan sa normal mga tugang klase. Balik na kita sa bulan kan June. Kadto pong mga nakalis na mga taon, partikular na kan magkaigwanin na pandemya, yaon sa August pagburukasan kan klase. Yaon sa bulan kan Agosto, araw kani na nabakasyon pa lang mga estudyante. Pero po ngunyan, balik na sa normal, klase, balik na sa dati. Duman po sa mga kababayan ta, mapuon na po ang eskwela June 16. Kabangaan ka na bulan ka na Hunyo, na pagpuon ka na klase. Pero sa mga college, mga tugang, sa mga yaon po sa kuliyo, sa college, sa kunyo niya na igwa pa po ni na mga klase na college. College, mga tugang, dai pa na ibabalik sa dati klase sa bulan ka na June. Dahil pa po na ibabalik, dahil ta sigurado kung ano po yan, ibabalik pa o dahil na. Sa dati, iniyo pong karalisihan na pag-abot po sa college. Tasagkod nyo niyan, mga yaon po sa college, mga tugang, labo-labo pa ang klase, dahil pa sinda bakasyon. Dahil pa bakasyon na mga tugang bakong araw kadtong yaon po sa lado ka na elementary and secondary kay bana na itong mga junior and senior high school mga tugang sinda po
and normal na klase mabalik na sa bulan kan Hunyo. Malangani ta ang unyan na simana igwana ni na mga eskwelahan pan publiko ana nagkakaigwa po mga tugang kadtong mga pinagaapod na brigada eskwela. Igwana ni na mga eskwelahan digdi po sa parte kan Camarines Sur, sa parte kan Naga and sa iba pang parte kan Rion nagkakaigwa na po kan brigada eskwela. Sa masunod na semana enrollment na. Si mga kababayan tatangani pong may enrollan sa inyong mga estudyante, kinakaipuan po mga tugang na magkaigwa kan brigada eskwela. Lalong-lalo na si mga magurang. Si mga estudyante kung minsan digdi po day pa man talaga kaya na magkaigwa po ni brigada eskwela. Lalong-lalo na magtrabaho sa eskwelahan, lalong-lalo na itong mga yaon po sa elementarya. Sekundarya, kayang-kaya na yan magpurpukpok na yung kahoy, magputol-putol na mga kahoy dyan, magsirutso, okay na yan, kaya na yan kan mga yaon sa lado po kan secondary. Pero itong mga elementary, dahil pa yan, mapiripirentura sa parte kan lanub, kan classroom, day pa yan kaya kaipuan pa na mga magurang iyo mismo mag-brigada eskwela para po duman sa indang mga estudyante. Okay man itong mataw ka na lang nin kontribusyon kaya lang kun kadakol nin mga estudyante kadakol nin mga eskwela mga tugang apat baga sa elementary manganganaan man kamo sa pagtaunin na kontribusyon. Kaya mas magayon na lang itong magtrabaho na lang dyan po sa parte mismo kan eskwelahan na pinagkaklasihan kan sa indong mga aki. So iyan normal na daralagan kan karalasihan na ngunyan mas maray man ito na ibinalik na po sa bulan kanunyo tatag pag summer talaga grabe ang reklamo pag inaabot ni init ni panahon maski data sabihon na nayaon kita sa pinag-aapod na La Nina o El Nino mga tugang apektado mga aki pag minaabot po summer talagang ang summer po mainit so nagrereklamo na daisinda komportable sa laog mismo kanda classroom pag nagkakaigwa po ni leksyon mga paratukdo kaya mas maray na itong naibalik. Tanganing pag bulan kan Abril tapos na bakasyon na itong mga aki kung mainit manan kamugtakan ka na panahon yaon sinda sa sinda mga harong bakong araw ngunya na si mga aki mga tugang summer mainit ang kamugtakan kan panahon kulang man anda electric fan sa laog mismo kan classroom iyan po na depende sa naman anda electric fan na depende yan sa mga itinatao donation kanda PTA na magkaigwa po ni na electric fan sa parte mismo kanda classroom kung dikit man si pundo kanda PTA dyan sa sarong eskwelahan nangangaipunin nagkapira mga electric fan masasakit-sakitan man talaga paghanap ni pundo tanganing digdi po magkaigwa kanda mga electric fan tabihira man sa mga government school sa mga pang publikong eskwelahan bihira man ang nagagamit nin air condition mga tugang kapos-kapos man sa budget ang departamento kan edukasyon kung minsan nga mahiling mo pa, naghahagad pa ni na kontribusyon mga paratukdo para sana sa pagbakal o pagbayad kan kuryente o tubig gagamitan mo pa ninda aircon talagang masakit-sakit man talaga magabat man yan sa parte mismo kan mga magurang kaya digdi natipid na lang electric pan na lang po kaya lang maswerte na kung sa sarong classroom igwa po ni na duwa o tulong electric pan iaraman lang yato mga aki sa laog kan sarong classroom inaabot nin 55 o sobra pa
dapat nga ni dyan na 35 lang, ani ba, 45 na, 50, 55 na, sa laog ka na sarong classroom, ninuli po ka na pagkulang-kulang man ka na classroom na dapat gamiton kan mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan, lalo na kung naglangkaw si bilang ka na enrollment. Sumasakit-sakit po yan mga tugang sa parte mismo kanda mga estudyante asin man mga paratukdo. Kaya iyon magayon na po ini yung naibalik na sa dati. Tapag summer, mayo na nin klase na mga estudyante. Pero otrong ko, dahil ko lang aram po ko na chid kaya masakiton na makaulay, na masakiton ang kontak sa parte kan chid bakong arog sa Department of Education, madali na apudan ang regional director. Kaini sa CHID kung minsan naapudan mo na, nakuhanan mo na nina impormasyon o nakuha mo na itong sa inda mismong landline o maging sa indang hotline, alagad kinakaipuan pang magkaigwa nina appointment sa parte mismo kan CHED. So masakit-sakit po sa parte kan Commission on Higher Education na makuha na nin entrevista. Bakong araw sa parte mismo kan Departamento kan Edukasyon, perming available pag inapudan mo. Automatic napaluwas tulos nin impormasyon, reaksyon sa mga issue na dapat po na matawanin na atensyon asin malinawan kan publiko pati naman po kan sa tuyang mga kababayan. Bueno, mga tugang dumampo yan sa mga kababayan ta. Pinagkakasibutan na yan kan Departamento kan Edukasyon, lalong-lalo na kan mga magurang. Obligasyon po mga tugang. Obligasyon ka na sarong magurang, kitios ka kimayaman ka, kimayong mayo ka, obligasyon mo na paklasiyon an sa tuya pong mga kaakian. So iyan ang saro na dapat po mga tugang iit sa puwera kana sa tuya pong mga kamagurangan na digdi po ipa-enroll, pa-eskwelahon an sa inda pong mga aki. Bueno, duman po sa mga kababayan ta, oras na po igwara kita ni 30 minutos, makalis na po ang alas 10 na pagkaaga. Mga tugang padagos-dagos kita, digdi po sa laog kan sa tuya pong programa. Pinagpuporbaran mi pong i-follow up, iniyo po mga tugang dyan sa party mismo, banwaan kan presentasyon Kamaradisur. Ta sa report na nako ata ngunyad na mga tugang, saro po mga tugang na ginadan kan sa iyang ina, itong sa iyang aki, mga tugang, sa paagi ni na pananaksak. Pagkatapos, itong aki, tinakupan pa po ni ulunan, saro pang aki na umboy duman sa parte mismo ka na banwaan ka na presentasyon Kamaradisur. So iniyo po mga tugang pinagpapalo up ta, kung kumusta na, iniyo po mga tugang nasambit ng bagay, and makateritristik ini taan na sabi sa report na nakaabot sa satuya, an ina partner, aki na digdi po ginadan sa paagi ka na saksaka mga tugang, iniyo po saro pa sa nang 4 anyos. So 4 anyos pa lang po itong aki, asin itong saro pang aki, tinakupan po nin ulunan, and saro pang aki kanina umboy, iniyo po tagaduman sa Santa Maria Presentasyon Kamaradisur. An ina mga tugang sarong 24 anyos. Sarong 24 anyos ana nasambit na nga ina. Kaya tatawan minin atensyon na iniyo po mga tugang
follow up ngunya na pagkaaga. Pinagatatry mi na makontak and presentasyon na PNP na tanganing maaraman ta. Ano ang dahilan kaniyo pong nasambit ng ina tanganing gadanon niya ana sa iyang aki. Ano si sinaksak ka mga tugang sarong 4 anyos. Ano si Saro data lang aram ko na iniyo pong umboy pang aki kumpara si edad kani na mga tugang dahita lang maaraman kung iniyo po binawian panin buhay. Ta kung binawian panin na buhay ini, di duwang aki niya ana nagadan. Ano? So ang kumpirmado lang digdi na binawian ni na buhay, iniyo pong sarong 4 anyos. Ano? So pira ang tama kan 4 anyos. Ano ang nagdaranin na dahilan o rason sa nasambit ng 24 anyos na iniyo pong babae, tangani niyang digdi po saksakun asin digdi po mga tugang takupan ninda ulunan ana sa iya pong aki. So iyan na napadagos niya mong pinagapa-follow up. Antabay lang mga tugang at baka makuatangon yan. Isipon mo, digdi po gagadanon mo sa imo nga aki. Ano po? Digdi po dayan mangyayari kung mayo nin dahilan. Ano? Dayan na tamayo manin gustong ina nagadanon ana sa iyang aki. Ano po? Mayo manin ina na gagadanon po ana sa iyang aki. So aaramon tani iniyo pong nasambit ng bareta. Kukununtan linya ka na sa tuyang mga pagiriba sa luwas. Pasadaan ta daw ang linya ali sa tuyang mga pagiriba sa luwas. Okay, mga tugang, okay na partner, nasa linya na. Okay. Okay, Nel, Busuka, maray na agat abi sa imo. salamat. Maray na pagka-aga sa imo, sir, sa mga parantari. Dahil na balahon, tayaw na sa linya si COP, kan presentasyon ka. Ten COP dyan tabi, Busuka. Kung anong taang pangaran niya? Sir, maray na pagkagalib kita sa BBSDWLB, presentasyon PNP. Yes, sir. Good morning po. Si Police Major Rodolfo Ramos po ni OIC presentasyon po. Okay. Nilipasa ko na sa imo si Major. Okay, Sir Major, good morning po tabi, sir. Good morning po. Opo, sir, maaram lang kami kaniyo pong details sa investigasyon nindo manungod po sa incident ninda pananaksakan na sarong ina sa iya pong aki tabi, sir. Iyo po, makaroon po pong balita. Pero sa banggi pong 8:30 ng pagkabanggi, in-inform po kami regarding kang incidenting iyan. So, immediately nagduman po ang samuyang investigador para magkanta po ng investigation. So, inabutan po duman is yung tulo po sinta. So, magdirin na. So, si duwang aki, saka so ina. So, initially po, ang is gabusin da biktima. Tayaon po duman, may dugo so aki, dawa so ina igwaman. Pero habang nagkakandak po ng investigation, na-find out kang investigador mi na garo nga buhay ini yung ina. So, ang hiling niya, nagtutukog-tukogan lang duman. Nakahigda lang po katay ditong doang aki niya. So, immediate po, dinarami po siya sa sa health center para mataunan po ng medical attention if ever po na kung may tama siya, kung mataunan po ng asistensya medical. And duman po, igapot-hapot man po siya kang mga kapamilya niya kung ano ang nangyari. And i-admit niya po duman na siya da ang may kagibo kay ito sa buot. So, kaya lang, siyempre, po kasi i-determine pa po so mental health niya kung talagang ang niya kasi mayo man pong ibang direktang nakahiling
sindalang po ang yaon duman. Although may admittance siya, initially, ako po kato ang pangyayari. Opo, sir. Baka ining ina nagsuffer po ng postpartum depression kasi so akin niya nga bago lang po ng aki baka nagkaano-ano sa mga problema nila. Opo. Oo, sir, inot na inot apoton me. And ang biktima digdi duwa pong aki niya. Iya po, Pariyo po gadan. parehas pong gadan. Sa pong 4 months old tapos sa 4 years old. Opo, oo. Sir, dumanggo na kita sa 4 na taon na. Anong nangyari duman sa 4 na taon? Itong 4 na taon po may tama po itong saksak. Apat na saksak. Mhm. Ito po man sa 4 months old, mayo man po siyang physical na lugad. Pero garo po by suffocation, si pagkagadan kangaki. Oo. By suffocation, gustong sabihin na pwedeng tinakpan ni na ulunan itong sa iyang nguso, itong nguso kanaki. Pwede po kasi 4 months old pa lang po Dahil po by aron po kayo ito ang Pwede man na tinilok, ano po? Pwede po aron kaya. Opo, oo. Si ina po, tabi sir, may tama man. Mayo po siyang physical na tama. Mayo. Mayo po siyang physical na tama. And saro po nga ni siya sa igaano itong admission niya. Kaya lang siyempre igaano po. So mental health niya minsan po dahil man makaulay ng torture siguro may trauma pa siya. Araw po kaya. Oo. So digdi po kan abutan nindo itong aki saka ining ina gada na po si duwang aki, ano po? Gada na po, i-declared na po tayo, nag-coordinate man po kami sa health center. Sinda po para mga may kaya yan. I-declared po nila. Oo, si ina nakaigda man. Nakahigda man po. Pero sabi nga ni kan si investigador ni, nakahigda lang, garo nagtuturog-turogan. So aro kayo si sistema ang paguna nga ni nindo. Biktima man siya. Biktima man. Oo, pero habang nagkakandak kami ng investigation, si investigator ni, na-find out niya na bubuhay sa nagahangos. Kaya nga ni po, immediately, igdara ni sa Sir, sa opo, major, pera po ang edad kaniyong ina po tabi, sir? 24 po. 24 anyos ang ina. Opo, oo. So, ano po ni dati na dang nagsasapo ng depression o ano po tabi sabi kan pamilya po tabi sir? Dahil po determine ang kaya kung dati na po o ngunyan lang. Pero sabi ka tong agom papakaiwalda siya kaya nga nag-iiwas nga siya bagong pangaki. Di pirang edad pa lang po kasi umboy pirang aldaw pa lang po tabi sir. 4 months old po. 4 na taon nitong 4 na bulan nitong umboy. Iya po. Oo. Sir, si agom yaon sa inkang insidente kan mangyari po tabi sir? Ang base po sa agom kang 2:00 po nga ni dang sinarado kang agom niya si Haronginda. Dahil niya na siya nagpersa, kumbaga iniiwal siya. Tapos naghali na lang siya. Pagkabanggi, nagbalik po siya sa inda, sa harong niya. And pagbalik niya, dahil pa nagsasara, siguro kinabahan man siya, ay dahil man nagbubukas, siguro may instinct man siya, nag-iisip niya, dahil talaga nagbubukas. Pinagsa niya na pong laogon, so sa kwarto, so harong nila, hanggang sa makalawag niya, na-find out niya po, that's the time po na naghagad na siyang tabang sa kataraid nila. So ang nakadiscovery po kadtong insidente, si agom man lang po tabi, sir? Iyo po ang ang pangyayari. Pero siyempre po, gabos na ang gulo, igihiling tapa po, dahil tayo igsasarado ang possibility. Opo. Gabos, makandak mapogya kita ni investigation. Anong oras po naghali da itong agom ining lalaki duman sa arong ninda? 2:00 po.
Hapon sir, hapon. Oo. Nagbalik siya alas 8. Alas banggi na po. Banggi na. Oo. Opo. So, iniyo po, na-discovery, mga anong oras po tabi, sir? Ito na po, itong banggi na pagbalik niya, na dahil na nga ni nagbubukas si agom niya, kaya igpirsa niya ng laugon. I see, oo. Hirak man, ano po, hirak man. Iyo po, Mm-mm. kung kako po nagsasuffer ng depression, so sa babae, dahil ta po nga ni makaulay ng tultol, Mm-mm. kaya araw po kayan. Anong trabaho po kan agom po tabi, sir? Mayo man po siyang permanenteng trabaho. Kung ano lang po ang pwedeng pagka-anuhan niya, iyo man po ang ano niya. Baka gutom ang babae, labor. ano? Baka nagutom. Oo. Baka araw po kayan, mga financial problem. So may aki pa pati, baka Yeah. na perming gutom, tapos siyempre kung nagsususo pa si aki, kay puwang kang aki magsuso. So nagkaigwanin na depression na itong babae. Ano po? Possible po. Sa ina po itong babae tabi, sir? Ayaon pa po sa health center, ipo nga nito, baka igaano ta po tamayo sa baka kay kuha niya pong makonfine na o medical treatment kasi baka nga ning consistent ang simbag niya and maluya po ang pagmati, baka dahil nakakaka, dahil tuhog, kumbaga dahil kaya dumanta po nga, pero actually babantayan man po kang pagiribata. Pero ini po tabi, sir, ina kakasuhan. Iyo po, ma-file po kaming kaso ina. Ano pong kaso tabi ang ipapile digdi, sir? Parricide po. Double. Oo, 2 counts po. 2 counts. Opo. Iyan po ang kakaanang kayo. So, pagkatapos kani ang kaso magmaray-maray, di ilalaog ni sa karsil ining babae po tabi, sir? Iyo po yan ang sana magka dahil taman po pwedeng ining babae kung mayo po sa magayan na kondisyon. Kaya kumbaga paano tangon na kung if ever po na basta po ma-file po kaming kaso. Pero hubin, paano 24 anyos? Ano po, sir? Iya po nga niya ng medyo makamundo. Magkaiguan ng insidente nga ro kayan sa Banwaan ni. Pero kahit naman po garo maiwasan ang tao talaga minsan nagkakaproblema. Dahil lang po garo napansin kang mga kataray o kapamilya na medyo iba na, so mental health katong tao. Opo. Sir, iniyo po, ining Hello, sir. Hello, sir. Hello. Okay na po. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Opo. So, iniyo pong ano po, kasal po tabi sinda? Kang living, magka-living partner lang po. Magka-live-in. So, dahil man pala na kasal. Live-in lang po. Oo. Live-in. So, pwedeng iniyo mga 18 anyos nag-live-in na sinda. Ano po, 4 anyos na si Kuya, mga 18 anyos, pwede nag-live-in o 19, ano po? Malamang hobin pa po kang magka-aki ang po kaya. Iyo po. Ay na po, tabi sir itong bangkay kadtong duwang aki. Ay, asikaso naman po katong pamilya. Yeah. So ang aki ninda, iyo man lang po ning duwa. Iyo po, duwa man lang. Iyo po. Okay. Okay, tabi sir. Major, salamat po tabi Major. Sige salamat po. po. Opo, Pasensya na kanda istorbo mi ano po. Opo. Sige po, welcome po. Salamat po tabi sir. Okay. Boss Uka. Mayapot ako kay Boss Uka. Boss Uka. Nauda na si Boss Uka. Nadayapot ko kay ining Santa Maria, ano niyo? Ako yan, Lubtro o Arani Dumangkabus Uka. Ano? Ini yung lugar kan na Santa Maria Presentasyon. Pero makahirak ka tabi Boss Ayi, ano?
lampas sentro. So lampas ning sentro. Pero sentro pa da, sabi ni Boss Oka. Ano, kaya lang lampas sa sentro. Pasiring dani duman sa parte mismo kan karamuan ini yung Santa Maria Presentasyon Camarines Sur. Kaso banggi lang nga mga tugang nangyari ano. Pero nakakahirak. Ano po? Nakakahirak ka mga tugang taan na sabi pinagdududahan na iniyo po nagsapo ni postpartum depression. Iniyo po nga nasambit ng ina. Ano? O baka niya ako inihiling taan sabi ni Major, mayo mandanin na regular na trabaho, iniyo pong nasambit ng kalibin itong agum-agum kan babae. Ano, mayo man po danin na marhaya na trabaho, regular na trabaho, o baka niya ako digdi nalilipasanin na pagkakan. Iniyo pong babae, si Mrs. Ano po, dapat ang sarong persona, sarong babae, pakaaki, dapat sufisyente ang pagkakankayan. Ano busayi? Sufisyente po ang pagkakankayan, lalong-lalo na mapasuso pa. Duman po sa aki, kung maayo man talaga nin kinakakan na, pagkatapos sige pa ang ibi kasi aki kulang man ang nasususo mga tugang ay perming maribong kayan ang napayo kaniyo pong nasambit ng magurang maski kisay garo arog man kayan incidente magiging maribong ang payo ano tamayo man po mga tugang kung maayo manin kausa ano po mayo maning gustong magurang na gadanon ana sa iyang aki mayo po kayo na gusto maski sa inmo man yan ilingon na ang gulo ano ina mas mapadangat yan sa aki tain na lang kayan pagpadangato na mga tugang si agum niya ano po si kalibin niya pero pagabot po sa aki dahil mo matatawadan ang pagpadangat ka na sarong ina ano kaya hinihiling ta digdiba kanya ako nalipasan ni na gutom perming gutom kaya nagkaigwan ng depresyon iniyo pong nasambit ng babae ano po so sagkudangon yan medyo dai mo makaulay nin tultol pero aminado itong babae itong ina na siya po na responsable sa pananaksak duman sa iyang sarong aki na 4 anyos biroon mo yan na apat na gayo na tama sarong tama lang nga niyan pag nalagar to umboy pa man magasadit pa man 4 anyos malumoy pa yan ano po pag nalagar to mo yan sararuan na tama yan sa kulog kaya na magagada na tulos na aki apat pa adik talang nahapot kung ano ang ginamit na pananaksak ano dahil talang naapot ki Major. So, digdi nangyari, mga tugang, apat si tama. Pagkatapos, si Umboy, siguro pa kahiling, nagadan na si amato ang aki niya sa pananaksak mga tugang, si Umboy naman, itong 4 4 na bulan pa lang. Ano? 4 na bulan pa lang, iyon naman ang pinagabalingan kaniyo pong ina kung sa ida, digdi po, suffocation nangyari tinahuban nitong sa iya mismong itong lalawgon ano po kasi umboy kadtong sinasabi mga tugang na ulunan nagresulta ang aning masuffocate day makaango si aki nagresulta po kan kagadanan so duwa po mga tugang sa pamilyaan binawian nin buhay. So makatiritriste ining araw kaning incident. Kaya duman sa mga padre di pamilya inguwahon ano po na kapag nag-akian sa indo mismo agum dapat bastante nin na pagkakan ano and dai dapat pinapabayaan ano po siyempre itong agum naghahanap garon ng trabaho papabayaan kaya lang pag-aabot niya kulang man anda i-entry ka tamayo man nga nin tultul na trabaho may man regular na trabaho mga tugang so
posibleng gutom na pag-abot niya, gutom na si babae, pagkatapos digdi, kulang pa si pagkakan. Kulang pa si pagkakan, iyon yan ang naging dahilan. Hirakman. So dapat digdian na mga lalaki, dahil pinapabayaan po ang sina mga agum, lalong-lalo na pag-abot po na inikaaki pa lang, dapat sufisyente ana pagkakana kana sa indo po nga mga agum. Nako, makateritriste ni mga tukang hirakman. So binubulong dangon yan, itong ina, sabi po mga tugang kanda sa tuya pong nakaulay ngunyan ana COP kan banwaan kan na presentasyon na Kamara de Sur. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita, digdi po sa laog kan sa tuya pang mga impormasyon, mga bareta digdi po sa lokal. Ana padagos niya tong pig tatawanin atensyon. Ang sabi mga tugang, 80% kan mga PDL sa laog kan Naga City Jail, male dormitory, may kaso need dapit po sa illegal na droga. Dyan po, ito mga priso, dyan po sa may party mismo kan Naga City District Jail, dyan po baga sa may party kan Del Rosario, yaon dyan, so 80% pala kan mga PDL dyan, ito pong mga preso, nayaon po sa male dormitory, 80% kani may relasyon po mga tugang sa partibismo kan illegal na droga. Gustong sabihin, si mga nakalaog na preso po dyan, 80% kayan, alimbawa sanggatos, so 80 kayan, sa sanggatos sa mga tugang, 80 kayan na mga preso, ang kasong kinakaatubang illegal drugs. Biruon mo yung kadakul-dakul, illegal drugs sa mga tugang. So, grabe talaga anda, grabe na pala, arog na pala kayang kalala talaga anda sitwasyon kan droga, digdi po sa satuya. Taan mga preso po dyan, 80% mga tugang kana, mga preso po dyan, may relasyon po, nagkadarakop sinda sa illegal drugs sa mga tugang. Subot sabihin, nagpapabakal sinda ni na droga, asin an iba dyan, nagchuchungki. Taan iba baga dyan na mga tugang nagkakadarakop duman sa mga pinag-aapod niya itong mga drug din. So, pwedeng daiman sinda imbulto sa pagpabakal, alagad nagagamit sinda kada ipinagpapangalad na bulong kaya nadakop sinda. So, yaon yan dyan. Si iba man nabaybas kada mga autoridad kaya yaon po dyan nakapriso. Si iba man na mga tugang na paluwasan ni na search warrant kanda korte dinumanan si arong ninda sinerch kan mga autoridad and may nakuan ninda droga sa laog ka na sa indang harong. So arog po kaya na kadakul na. Sabi po yan mga tugang ni acting jail warden Chief Inspector Rodolfo Versusa Jr. Ang sabi kani, medyo nagbaba nga ni sa 311 ang kabilugan na bilang kan mga PDL sa nasambit ng kulungan. Kung sa kadaklan na atubang sa parte mismo kan drug-related cases, ang natatadang 20% mga tugang, ang natatadang 20% na atubang po ng kasong arukan na panabon, istapa, pagbalga sa Violence Against Women and Their Children Act. So gustong sabihin na pala digdi 245 mga tugang kan 311 na mga priso po dyan sangkot sa illegal drugs. Ang total pa lang dyan na nakakulong 311 sa parte mismo kan na dormitory kan mga kalalakihan dyan po sa BGMP. So sa 311 80% kayan yaon po sa 245.
So 245 partner dakulon. Ano? Iyo na sanaan nakapano mga tugang. Ano? Iyo na sanaan nakapano akan kulungan na dyan po sa party mismo kan BGMP District Jail digdi po sa Siyudad Canaga iniyo pong mga sangkot sa sinasabing illegal na droga. An iba man itong binaranga-banga na itong natatada pa nga 20% itong natatada pa na lampas sa 50 mga tugang na mga preso anda iba dyan may kaso na panahabon istapa istapa as in digdi po sa pagbalga kan Violence Against Women's and their Children Act. Gustong sabihin na mga tugang sigan pambanog ninda babae. Kung bako si agum nindaan pig babanog, bako si kalibin nindaan pig babanog, babanog ninda itong mga aki, itong mga minor de edad, kanda iba dyan. So talagang daradakula. Kan nakalis na taon na tracing dormitoryo na okupado po kan mga PDL na sangkot po sa droga. Mantang tulong dormitoryo lang inuokupar kan mga may kaso na bako pong relasyon sa party mismo kan droga. So iyan na mga tugang so iba dyan day pa man sintensyado day pa man sintensyado kan na korte kaya lang digdi habang pinagdadangog itong kaso ninda tayaon po sa korte mga tugang dyan nago na sinda nag-i-reistar sa laog mismo kan dormitoryo o karsel dyan po sa laog kan BGMP. Arog na palang kayang kadakul arog na kayan anda problema digdi po sa illegal drugs digdi po sa satuyang lugar iba dyan day talang aram kung gabus lang yan digdi sa laog kan Siyudad Canaga na dakop o nadakop yan sa iba-ibang lugar. Pagburbanwaan kaya baga mga tugang, pagkatapos kaya na madakop, nadirikta yan sa Tinangis sa Tinangis Penal Farm. Kung digdi, iniyo pong mga 80% ini, digdi lang po yan sa parte mismo kan Siyudad Canaga, nagkadarakop kan mga tugang yato na mga autoridad. So grabe na, arog na palang kayan kalalaan na sitwasyon kan iba niyatong mga kababayan pag-abot po sa pagkaka-involto digdi po sa pinag-aapod niyatong illegal drugs na dapat talaga tutukan ini kan na gobyerno. An iba dyan dapat i-rehabilitate lalong-lalo na ito po mga tugang na mga user man lang. Si mga user man lang, si mga pusher, dahil na pag-rehabilitate yan, mga pusher dyan na yan, ipadagos na yan, sintensya kayan. Pero itong mga user man lang, mga biktima man ini, idarahon sa rehabilitation center, tanganing maulian na partner, maulian mga tugang mabago, mabago. Ining mga pusher, dyan na yan sa laog kan ng karsil nganing mabago man sinda dyan sa laog kan karsil mamatian maninda. Pero itong mga user na daiman talaga involved sa pagbariwas kan ipinagpapangalad na bulong siguro iyon ni anda darahon sa rehabilitation center takon mare-rehabilitate pa ang mga ini kun mauumayan pa mababakli pa sa paggamit kan ipinagpapangalad na bulong matabangan ka na gobyerno matabangan ka na mga autoridad na mga tugang so ingat-ingat ano man daw kay ini yung banyatong mga kababayan ano man ang nagugustuhan nindo sa pagbariwas kan ipinagpapangalad na bulong inot na inot kadakol ka mong napiperwisyo, mga tugang na mga kababayan si pamilya, nadadanyaran, nauugma ka mo kayan, sabihin ta na nga, mas madalian na kwarta na nakukuha po dyan sa party mismo ka na illegal na droga, pero makamurumundo na kadakol ka mong niraraot na pamilya, kadakol ka mong
piniperwisyo mga tugang. Iyo yan anda nahihiling tadigdi po sa iba mga palusot na sanayan na mga tugang sasabihin ninda na ngaya digdi mayo kaya ngaya kami nin trabaho. Paano di man kamo nag-iiskusar? Kung maghanap kamo nin na trabaho, makakakuha kamo nin na trabaho, kadakol tanuan iba. Nabubuhay baga? Nagko-construction na mga tugang, nabubuhay sinda. Ano ba na nagbabagage, nagpapadyak, apuwer ka na mga nagpapadyak, iba niya itong mga tugang, yaon sa sentro, nagkukuyempo, nagdi-dispatcher, arog lang ko ta na kaya na maging kontento kita kung mahanap lang kita ni na trabaho, kadakol malalaugan, kadakol mangyayari na dain na kita po may involto sa illegal na droga. Kundi iba niya itong mga kababayan, abong mapapagal, abong maiinitan na mga tugang, gusto hidalian na kwarta, iyo na po yan. So day man pwede, natutuliraron ka mo ka na gobyerno. Ninulita illegal po, sa indong gibo. Saripsipan ka mo na imbulto ka mo dyan, illegal sa indong trabaho, sa pagbariwas ka ni pinagpapangalan na bulong, kaya dadakupon ka mo kan gobyerno. Pasalamat pa nga ni mga ini, na nadakup tanganing mabakli. Libre na ang pagkakanpanindo dyan, may libre pa ka mo nga turugan. Sana, si mga nagkadarakop, takadakol na paland, na mga nag-i-star sa dormitoryo ka na karsil, dyan po sa BGMP, dahil pa dyan kaibanan na ibang lugar, naga pa lang ni mga tugang, naga pa lang. Si ibang mga lugar, dahil pa po kaibanan dyan. Tinangis Penal Farm, dahil pa po kaibanan dyan. Itong BGMP duman po sa Libmanan, sa Iriga City, sa partikan na partido area sa Tigawon, dahil pa kamo kaibanan dyan. Ito, igwaman to, dahil taman aram ko na pira. Pero, malala na palan na sitwasyon. Malala na sitwasyon dyan po sa partibismo kan ipinagpapangalan na droga. Kaya tama lang garo. Tama lang garo na darakupon. Iniyo po magkonsentrar pati itong mga saradit. Itong mga saradit na mga paratinda ni na droga. Itong sinasabing 500 pesos, 1,000 peso, okay na yan, darako po niya na mga tugang. Kabali na ito pong mga nagchuchurungki, darako po. Kaya lang, bako man itong araw kadtong panaw ni Digong. Bako man araw kadto na pag dinakop, iba dyan, nagiging pantay ang mga bitis asin na nagsisimba na may bulak sa ilong. Partner? So bako man dapat araw kadto. Dapat darako po nini day pagkurulugan. Mayo ni na babawian in buhay. Araw kan kasuguan ni Presidenta Bongbong Marcos. Hoy, good morning mga tugang kay Ma'am Lydia Rodrigo. Good morning po tabi. Kay Aurelio S. Valenciano Jr. Good morning po, sir. Kay Luis Rivera Sanusi Jr. Good morning. Kay Lauro Rivera Sanusi, good morning po. And kay Billy Prebaldos, good morning. Kay Santos Bubis, good morning po tabi sa Indo. Sige, so pinapaabutan tanin na maray na aga iniyo po nga sa tuyang mga parantabay na kung sain yaon na nakaantabay sa tuya. Ki Sir Romeo Hobillano, marhay na aga tabi sa imo sir. Ki Mick Buloboy Mura, marhay na aga man tabi sa imo. Sige, bueno, padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na programa diba sa mga kababayan ta mga tugang. Na aram kong siribot-sibot naman ngunya sa panahon ni napaganda sa indang kusina. Dahil pag lingawan na sabi ka na Bureau of Fire Protection, kung kamo po nagluluto, dahil pagbayaan. Kung tapos na kamo makapagluto, kung gamit nindo, ito pong mga pinag-aapod
na mga kahoy, pugon anda gamit nindo, no, kahoy, iniyo pong uring, pagkatapos itong mga bagul, kosinilya, na mga tugang, siguraduhin lang nindo na iniyo po pagkatapos kayan, pagkatapos na magluto, sigbuhon na mga tugang, daida pagbayaan na nag-aasupa, nagkakalayo pa, ta pwedeng gikanan iyan, need kasulo. Ano po? Mainit pa ang kamugtakan kan panahon ngunyan, mga tugang, ta summer pa, day pa man na minaabot ang panahon kan na tag-uran, so dakula ang posibilidad na magkaigwa pa daan na mga kasulo. Kaya digdi po, ang pangapudan kan da Bureau of Fire Protection dumampo sa mga nagruruluto na ngunyan. Sa mga nagruruluto na mga tugang, ang pangapudan na kanda Bureau of Fire Protection, iyo po na sirigbuhon nindo day pagalingawan. Sirigbuhon po mga tugang and mga kalayo para day po gikanan ni na kasulo. So mayo po nin maraot kung magsunod kita dyan po sa bagay na iyan. Duman sa mga kababayan ta. Pag day kita nagsunod, nasa satuya naman yan na mga tugang. Yaw naman yan sa satuya po tabi. Kaya sunod-sunod duman sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang, digdi daw po kita sa satuyang mga impormasyon na sa satuya pong pag-iri-istoryan ngunyan na aldaw. Digdi daw po kita, iniyo pong sinasabing mga tugang partikan inot na urulay, inot na pag-meeting kan 1971 kan Constitutional Convention. Ka 1971 na mga tugang, digdi po pinagtatawanin na doon ang pagkakaigwa kan reforma, magkaigwa ni na konstitusyon ang Republika kan Pilipinas. Kana ungunyan baga an iba sinusulong man na magkaigwa ni na pag-imyenda kan sa tuya pong konstitusyon. Itong tsa-tsa, dahi talang aram mga tugang kun sa paglaog kan bagong komposisyon kaniyo pong mga kongresista asin mga senador, digdi po tatawanin na atensyon iniyo pong pagkakaigwa kan pinag-aapod na pag-imyenda kan sa tuya pong konstitusyon. Kan June 1, 1971, formal na nagpuon po ang pagtitipon kan mga delegado kan 1971 Constitutional Convention. Iniyo po digdi nasugo tanganing ribayan, ribayan po ang 1935 Philippine Constitution. Medyo uro alawig, from 1935 panahon yan kanda mga Amerikano, sagkod ng 1971 duman pa lang po magkakaigwa nin pag-imyenda sa satong konstitusyon. Ang pag-uurulay mga tugang kan pinag-aapod na kunkon nagresulta sa pagkakabilog kan na 1973 Philippine Constitution. So ka 1971 nagpuon po ang formal na pagtitipon kan mga delegado para po imyendahan, magbilog nin bagong konstitusyon, and iyan nabilog iyan asin na aprobaran kan 1973. Yun po yan inaapod niya itong 1973 Philippine Constitution. Anak pirang pagbabago sa political asin na economical sa lado po kan na estado kan Pilipinas kan 1960 asin na nagbunga sa mga pangapudan na kan ribayan. Iniyo po nga 1935 Philippine Constitution. So ngunyan, saro man po mga tugang, sa pinagahagad, iniyo pong mapadapita sa economical. Ini nga ekonomiya. Igwa ni na mga reglamento
sa parte mismo kana sa tuyang konstitusyon na dai naman nababagay sa sitwasyon ngunyan, lalong-lalo na sa lado po kan pagpaparambong, pagpapaasenso kana sa tuya pong ekonomiya. Bilang parte kayto kan pagtratar sa mga nagahagad ni na mga reforma sa lado po kan konstitusyon, ipinasa kanda Kongreso ang Resolution number 2 kan 1967 na iniyo po nagtatratar sa Constitutional Convention na iyo po mga tugang na digdi magkaigwanin na pagreparo sa bagong konstitusyon na mga tugang. Pag-urulayan, maghaman kan bagong konstitusyon. Digdi, sinusugan kani ada manungod po sa Republic Act number 6132 asin ito pong 1971 Constitutional Convention Act. Kana Nobyembre 10, 1970 mga tugang, digdi po isinulong idinagos anda sarong perilian para po duman sa mga delegado kana 1971 Constitutional Convention. Itong mga delegado duman po sa kunkon na mga tugang, kunkon delegates. Daita aram kung sisay na nag aratinder duman partner, garo digdi inabot na ni pastor kung sisay si mga kabarali po duman sa Constitutional Convention. Kan digdi po mga tugang sinasabi duman po sa 1971 Constitutional Convention, igwa po ni na 320 katao, 320 persona, gikan po ini sa manlain-lain ng mga distrito kan Pilipinas pinagpili bilang kabali po duman sa pinagsasabing 1971 Constitutional Convention na mga tugang. So 320 katao gikan sa manlaylay ng mga distrito kan Pilipinas pinagpili po para iyo po ang magrepresentar, iyo ang makaibanan kan grupo kan 1971 Constitutional Convention o CONCON. Kan June 1, 1971, ginibo po mga tugang sa parte mismo kan Manila Hotel an inot na pag-uurulay. So nagkaigwa po nin inot na pag-uurulay kan mga napili na mga delegado sa 1971 Constitutional Convention o CONCON. Asin digdi, napili po mga tugang, napili si dating Presidente Carlos P. Garcia bilang presidente kan kumbensyon, bilang presidente kang kumbensyon, alagad iniyo po mga tugang nagadan matapos tracing aldaw. Nagadan po si Garcia matapos na siya po mga tugang mahilihir na presidente kanda kumbensyon mga tugang. So digdi nagribay sa iya, karibay niya sa iyang posisyon bilang presidente kan 1971 Constitutional Convention, iyo po si dating presidente Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal mga tugang, iyo yan ama ni Gloria Macapagal Arroyo partner. Ama yan ni Gloria Macapagal Arroyo. So 1971 Constitutional Convention, si dating presidente Diosdado Macapagal Arroyo ang napili. Asin inilipat sa Quezon City Hall ang session kanda kumbensyon na mga tugang.
binalyo naman po sa Quezon City Hall na kumbensyon. Iniyo po nag-iro po ang grupo itong mga delegado kan konkon sa pagkakaigwa po nin pag-aadal sa padagos na pag-aadal kay niyo pong 1971 Constitutional Convention. Sa bagong batas mga tugang, sa bagong batas, sa bagong lay, seringman iniyo napatos ni nagkapira manlain-lain ng mga kontrobersiya. Iniyo pong kunkon napatos po nin manlain-lain na mga issues asin na mga kontrobersiya. Bulgar ni Eduardo Contero. Si Eduardo Contero, delegado gikan po duman sa Leyte. Bulgar kani an mga aligasyon kana mga pangsusuhol po da. Pangsusuhol po da kaniyo po ni First Lady Imelda Marcos sa 14 mga delegado kan 1971 Constitutional Convention. Nagkaigwaman po ni na pambubumba sa meeting kana September 1972. Kana ideklara po ni President Marcos Sr. ang martial law. Nagkapira sa mga delegado kadto pong pinag-aapod na konkon dinakop ninhuli sa subuot may relasyon sinda sa subversibong trabaho, mga rebelde mga tugang inakusaran itong iba na mga miyembro kanda delegasyon kana konkon na mga tugang. So sa tao kada sambit ng kontrobersiya, natapos po natukaron kana bagong konstitusyon kan Nobyembre 29, 1972. Natapos man giraray nabilog ito pong konstitusyon kan November 29, 1972. Asin iniyo po mga tugang sinaaprobaran sinabilog na konstitusyon isinumiti po isinumiti kay President Marcos Sr. Kan December 1, 1972. Kan pakalis kayan kan January 10, 1973 digdi po ginibo ang saro pong referendum. Tangani po na pagburutuhan ang pagpapatibay kan konstitusyon kan Pilipinas 1973. Ang konstitusyon na ini iyo po ang ikaapat na konstitusyon kan na Pilipinas poon duman po sa malulos konstitusyon. Sa malulos constitution. So digdi po mga tugang uminabot po sa 14 milyones na mga Pilipino digdi po nag-uyon sa pag-reribay kana konstitusyon kan Pilipinas. Mantang aabuton man po sa 740,000 dai po nagpabor digdi. 14 million po na mga Pilipino ang pabor na bagon sa tuyang konstitusyon, 740,000 lang dai po pabor. Mas dakol po sinasabing nagtutugot na magkaigwa po nin sarong plebisito para po pagtibayon ang 1973 Philippine
Constitution. So pagkatapos po kan na duwang aldaw mga tugang, pagkatapos kasi duwang aldaw, nagkabisa po ang 1973 Philippine Constitution. Iniyo po itidara itinao sa kamot ni President Marcos Sr. ang kapangyarihan na mga tugang kana Chief Executive asin na Legislative Department. Sinugo man kani ang pagkandado sa laog mismo kan Kongreso. Dahilan tanganing digdi po magbukas ang ikaduwang regular na session kan 7th Congress ang 1973 Philippine Constitution. Ang nagtataunin dalan sa pagpuon po kan bagong lipunan. So si mga magurang niya to kan panahon inabot ninda itong bagong lipunan. Mala nga nita si pastor igwa pa yan in classroom na clean na siya na bagong lipunan. Bakong iyo pastor? Iyo da. Yan sabi ko sa imo, si pastor Raymond yan maambug na mga tugang. Inabot niya pa itong bagong lipunan. Itong mga classroom na ipinatindog kadto ni dating presidente Ferdinand Marcos. Kadto baga pastor, kinakanta yan sa flag raising pastor? Pag nagpa-flag ceremony, pagkatapos kadtong ano nga pod kadto? Itong bayan Magiliw, lupang inirang. Yan. Pagkatapos kan lupang hinirang, magkakaigwa kadtong panunumpa sa watawat. Pastor? Panunumpa sa watawat, mga tugang. Pagkatapos ka na panunumpa sa watawat, dyan mo nakakantaw itong ang bagong lipunan. So, iyan, panahon yan kayo ni dating President Ferdinand Marcos Sr. Ang ikaapat na Republika ka na Pilipinas, digdi po, pinagporbaran ka nagkapirang mga petisyon ang legalidad kan pagpapatibay po kan 1973 Philippine Constitution. Iyan sa landmark decision na Jabilla versus Executive Secretary na pinagpaluwas kan Korte Suprema. Digdi po haros pig-uyunan pig-uyunan kan korte maski bakong balido ang pag-ratipika sa parte mismo kan konstitusyon kan 1973 Philippine Constitution asin nagkabisa asin iniyo po ipinasunod. Sa irarom kan 1973 Philippine Constitution, mga tugang, digdi niribayan ang lalawgon kan na gobyerno, ang dalagan kan gobyerno gikan po sa presidential form of government pasiring po sa parliamentary system of government, partner. Iyon na initong mga assemblyman ni pastor, so mga assemblyman pagaling congressman, so inabuli si kongreso, so ngunyan mga assemblyman na mga tugang. Ang presidente nagserbi po mga tugang bilang head of state asin na chief executive kan Pilipinas. Ang prime minister iyo po ang nagsiserving pamayo kan gabinete na numrahan kan batasang pambansa mga tugang. Yun yan itong sinasabi niya itong mga assemblyman. Batasang pambansa. Nakapalaman digdi sa bagong saligang batas, iyo po mga tugang itong pinag-aapod na mandatory military o ito pong pinag-aapod na civic service pagpapababa nin edad sa pagbuto gikan sa 21 anyos pasiring sa 18. Sagkod ngunyan, sa tuya po yan na sa tuya po yan na ginigibo. Pwede kang magbuto nin presidente, pwede kang magbuto nin vice president, pwede kang magbuto nin senador, congressman, gobernador,
Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan, Mayor, mga tugang, asin man, Vice Mayor, pasiring na sa konsyal, kapitan, konsyal. So pwede kang magboto nin edad na 18 anyos na. Ano? So iyon na yan ang nangyayari ngunyan, partner. Dahil na yan na bago. Kadto, pwede ka lang makabuto sa pagka-presidente o abot sa kapitan, mga tugang, 21 anyos. Alagad, duman po sa bagong saligang batas, o ito pong pinag-aapod niya itong Constitution kan 1973, ibinaba na po iyan from 21 years old to 18 years old. And 18 years old, pwede na po magbutong presidente pababa. So, iyon na yan, sagot nyo yan. Ang pagbuto kan man lain-lain ng mga komisyon, asin sa party mismo, kanda mga opisina, kanda gobyerno. So, and the Presidential Communication Development and Strategic Planning Office 2015, Philippine Electoral Almanac, mga tugang. So, iyan po, ipinasunod digdi po sa Satuya. And ngunyan, ang iba ng mga congressman, bago pa man na mga tugang, nagkaigwanin na eleksyon, ngunya na 2025, nagkapirang taon na nindang tatratar, nagkapirang taon na ninda na pinag-uurulayan na dapat mabago na ang sistema kana sa tuya pong konstitusyon. Pero, iniyo po mga tugang, si iba, na nagtutukar na mabago po ang konstitusyon niya to, igwalang ni nagkapirang mga provision, partner. Ano? May nagkapirang mga provision lang mga tugang, anda babaguhon. Bakong gabus na nakapalaman sa konstitusyon ngunyan, anda babaguhon. Halimbawa dyan, itong ekonomiya. Ano? Salado ka na ekonomiya, mga tugang. Igwa kaya, duman sa parte kanda provision kanda sa tuya pong konstitusyon, anda dalagan kan ekonomiya, dai naman naaangkop, partner, ngunya na panahon, tangunya na panahon, mga tugang, computerized na, partner. Itong salado kan konstitusyon ito po mga tugang, kadto ang ginagamit na sistema pagabot po sa ekonomiya, kunbaga sa mulino, di kuno pa, partner. Di kuno pa. Bakong inabot mo pa yan, partner, pastor. Yan di kuno. Sungon yan, dipindot na mga tugang. Digital na. Kaya kinakaipuan naman na baguhon. Kadto, pag nagaani ka mga tugang, ang gamit mo asyab, partner. Ngunyan, harvester na. Iyo baga, pastor, harvester na mga tugang. So, harayo ng maray ang inabutan. Kanda sa tuya pong modernong sistema. So, iyan, kinakaipuan naman na mabago ang ibang mga provision sa lado ka na konstitusyon. So, dakol po, anda nagsusulong kaidto pa man before pa man ka na eleksyon na 2025, iyan po ang iba dyan nakasalang na, inuurulayan na, partner. Inuurulayan na sa laog ka na Congress. Daita lang aram ngunyan na mga tugang, sa pagbubukas ka na Kongreso sa June 30, kung matatawan tulos ininin na atensyon, maipaprioridad ka na sa tuya pong gobyerno. Takadakol po kaya mga tugang, sasabi na prioridad gunyan ka na Senado sa kakan Kongreso. Saro pa dyan na iniyo pong impeachment. Ining impeachment laban po mga tugang kay BP Sara. Saro yan sa pagkakasibutan kaniyo pong Kongreso. And digdi paglaog ninda, anda tatawanin na atensyon digdi mga tugang, ining mapadapit sa partibismo, kanda budget kanda Republika kanda Pilipinas, tayaon na naman kita sa kabangaan kanda taon, so digdi po
na tatawan na naman na atensyon na pagbilog ka na budget kana Republika kana Pilipinas. So makonsentrar po dyan ang Kongreso asin man ang Senado plus yaon pa dyan daita aram kung madadagos o dai edi yung pong eleksyon sa barangay. Igwa po mga naghahagad sa lado po kan mga senador and maging sa parte po mga tugang kan mga congressman gusto ninda na digdi po mangyari tulong taon man giraray na matukaw o baka 4 pang taon sa tuya pong mga barangay official. So dyan po pag-uurulayan yan. So kadakol pa pag-uurulayan na mga importanteng bagay iniyo pong Congress asin man Senado. Kaya data po aram kung digdi matatawanin priority iniyo pong pag-emyenda kan sa tuya pong konstitusyon urog na ining pinag-aapod na charter change o chatcha mga tugang. Pero kung mangyari man iyan, kadakol po ang nagpapabor na mas gusto ninda na magkaigwa po ninda kun delegates. Mas kursunada ninda iyan. Na magkaigwa po ninda constitutional convention na mga tugang. So nagkapira man lang na provision iyan sinasabi na iimyendahan sa laog mismo kanda sa tuya pong konstitusyon. Kung ano iyan, iyan kung mangyayari na maisulong, matawan importansya, matawan po nin oras kana Kongreso, halat-halaton ta po nasambit ng bagay. Kung iyan po maisusulong ang pag-imyenda kan sa tuya pong konstitusyon. Bueno, garo inabot na naman kita partner nin pamamaaram, digdi po sa laog kan na programa. Luway-luwayan sana ni Pastor, mga tugang, mapaaram na naman kita. Paaram na naman kita mga tugang, digdi po sa laog kan na programa. Si mga kababayan ta na nagaantabay po sa laog kan na programa, Kimam Ruth Clidera, good morning. Marahay na aga po sa Sendo Cabos. Sa pangaran na mga tugang kana sa tuyeng nakaibanan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Stephen Pabis, asid ban si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa mga parantabay kan papitik-pitik lang, marahay na aga, salamat po. Asin bago kita magpaaram, uya po, mapasalamat kita sa mahal na Diyos sa paagi kan sa tuyang deliberate. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng Efeso 2:8 hanggang 9. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa pagtabang sa satuya na matapos ang satuya pong obligasyon ngunya na pagkaaga. Salamat po mga tugang sa pangarang kanda bilog na pagiriba. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga gamit sa eskwela.